It's a brand new week dito sa Inside Protégé, lalo na sa pagkakabuo ng mga bago nilang samahan. Kaya naman si Mentor Jolina hindi na nag-aksaya ng panahon para makilala ang bago niyang protégé na si Jeric. Bakit ka nag-join ng Protégé? Interesado po talaga akong mag-artista dati pa. Kaya lang, mahihayin po kasi ako eh. Ito, hindi ko alam kung nasabi ko na sa mga tao, pero every time ko sasabihin, kinukwento to dun sa iba, parang hindi sila naniniwala. Ano ba, mahihayin ako? Hindi. Talaga? Oh, ba't ka natatawa, ha? Ano nakakatawa doon? Pero siguro, ang ginagawa ko para wag magkaroon ng dead air, dadaldal ako. Paano ka na-mentoran ni Direk Gina? Ito, honest question and honest answer din yung kailangan ko. Wala po siya masyadong sinasabi kasi si Direk Gina, parang ilang salita lang po. Gusto niya maintindihan mo na. Hindi ko po alam kung tama din yung naisip ko about doon sa sinabi niya. Kung yun ba yun. Tapos gagawin ko na lang po. Parang experiment na lang din siya. Tingin ko baka naman ikaw na may mali doon kasi hindi mo tinanong. Ano yung magagawa sa'yo na magagalit ka? Itong last lang, kay David. Parang hindi nga naman po kailangan sabihin yun na... Pagdating sa performance, andito si Jeric. Pero binaba ko yung yung sarili ko. Bakit hindi niya ginawa yung part niya? Sana. Di sana po ginawa niya na lang yung best niya para hindi siya yung tanggal. Tinuring ko siyang kapatid. Parang hindi ko po akalain na ganun masasabi niya sa akin yun. Kasi every night dito, binabasahan niya pa ako ng Bible eh. Tapos dadasal kami. Tapos, David! Hindi ko po alam na makapagsalita siya ng ganun. Ano naman yung nakakapagpalungkot sa'yo? Na sobrang expectation sa akin ng mga tao sa labas. Lalo na yung family ko, parents ko. Kala nila ganun kagaling ako. Sabi nila gawin ko yung best ko. Pero ang totoo niyan sa akin, sa sarili ko, parang ginagawa ko na po yung lahat pero hindi ko parang magawa yung best. Naiiyak ka naman. Para sa tingin ko po, kulang. Maiyak din ako niyan na, Gusto mo ba ng tissue? Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap ni Jeric, join na si Mikoy for more fun and happiness. So gusto kong makita yung yung friendship niyong dalawa. Kagabi talaga kami nakapag-open up sa isa't isa. Kasi nung nakaraan po may ilangan kami. Bakit? Physically na-enjoy niya dito. Magkaka siya, gwapo siya, tapos minsan yung glow niya. Parang feeling ko pag tumama yung balat ko sa balat niya. Lalo na, ganun talaga? Parang crush siya ng tao. Glow? Oo, may glow. Kapag gala, siguro. Apparition, pag gano'n? galing siyang stage, gano'n. Parang may biglang, may gumagano na. Parang gano'n po. Parang feeling ko humahawa ko ng diamante. Parang gano'n eh, parang gano'n. Pag hinawakan ko yung diamante, magalit yung mga tao na, yung fingerprint ko sa diamante. Okay. Talaga? O tapos, ikaw, ano naman? Parang nasa isip ko pa noon, hindi ko pa siya masyadong close. Competition pa rin talaga. So, ito yung mga kalaban ko. Tapos, pag nagpapiano siya doon, pag nakikita ko, hindi po ako nalapit kasi ayokong, parang may wall na agad. Dito sa showbiz kasi maraming plastic. Na tingin ko, minsan, nag-work yun. Kasi kailangan, di ba, may alas ka lagi eh. So, okay lang yun. Pero wag dun sa point na parang nagiging anti-social na kayo. Tapos, ka-production number mo na, hindi mo pa rin ibinibigay yung dapat tulungan. So, okay yan na at least magkaibigan kayo. And sa atin dito ngayon, since magkakakampi, tutulungan tayo. Puso'y laging nasasaktan pag may kasama kang iba. Mukhang na-inspire si Jeric ah. Di ka makita, makikiusap kay bathal na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang naghalik